Magandang umaga, tanghali o gabi ho sa ating lahat, Pinnacle Village, and welcome to Pinnacle Live. And it is our Easter Sunday where we celebrate the resurrection of Jesus Christ. Ako po si Marix, part of the team of pastors here in Pinnacle Village where we all the pastors work together every week to deliver God's Word to us. At sa araw ho na ito, sa araw ng pagkabuhay, nais lamang ho nating anyayahan ang lahat. So, kung nasaan man ho kayo, kesyo nasa loob ng bahay o nasa labas, magkakasama po kayo. If I can invite us to greet one another at this time. At sa ating pagtitipon ho, ngayong napaka-espesyal na araw na ito, maaari rin ho ba tayong magsama-sama at manalangin bago ho tayo magsimula? Sige ho, tayo ho ay manalangin sa ating Panginoon. Ama namin sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito kung saan kami po ay nagtitipon-tipon, inaalala ang iyong araw ng pagkabuhay, Panginoon naming Ama. Alam po namin kung gaano kaimportante ang inyong mensahe at kami po ay inaalay lamang namin ang aming mga sarili, ang aming puso't isipan, O Diyos, na wala pong humadlang, wala pong makaagaw ng aming atensyon sa oras na ito, na lahat po ng ito'y itinutuon at aming ibinibigay lamang po sa inyo, Diyos aming Ama. Para kay Jesus at sa banal na Espiritu po na nasa sa amin. Maraming salamat po, O Diyos. Kayo po ang aming makatagpo. Kayo po ang sumama sa amin at magbigay ho sa amin ng inyong mensahe. Salamat po, mahal na mahal po namin kayo at itong aming samot dalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Sa araw ho na ito, whether we are in the Philippines ho o nasa ibang parte ho tayo ng mundo, Easter Sunday or the Resurrection Sunday is very, very important for us as whether as an individual or as a family or as a Filipino po. Dahil po, maliban ho sa Pasko kung saan tayo ho ay nagtitipon-tipon din sa tayong mga pamilya, nagbibigay ng regalo, at inaalala ang kapanganakan ni Jesus. Sa araw ho na ito, kumbaga parang ito yung karugtong ng Pasko dahil inaalala natin na nung pinanganak si Jesus, ito yung dahilan bakit siya pinanganak. Ito yung kumbaga yung pinaka-climax ng kwento ng buhay ni Jesus. At kumbaga, ang buong history ng Old Testament, lahat ng naisulat na propesiya at na history about Jesus, it only made sense when Jesus finally conquered death and resurrected from the grave. Kaya, madalas ho, ang Easter Sunday is that one day in a year where even the non-religious people or even people who are not even in the faith are somewhat open. Para bang, sige nga, parang gusto kong maunawaan pa ang aking pananampalataya o gusto kong lumalim sa aking pananampalataya. And honestly, pananampalataya or faith can be about anything in our world today. So we can have faith in the government. Di ho ba? Although, syempre, tayo ho sa Pilipinas, medyo karamihan sa atin parang naubos na. Sagad na dahil dun pa lamang sa issue ng flood control funds and sa paulit-ulit na mga kaso ng korupsyon, talaga naman ho nauubos ang ating tiwala sa gobyerno. Maybe may ilang exception, siguro yung mga taga-Pasig, baka iba ho ang pananaw nila. Pero ang alam ko rin sa mga kababayan natin sa Dubai, iba rin ang kanilang tiwala o pananampalataya sa gobyerno ng UAE. Kasi nga naman, sa dinami-dami ng nangyayari ngayon sa Middle East, the fact that they are so well protected that they don't feel the chaos of, aside from, syempre medyo naririnig yung mga interception ng missiles, pero kumbaga, hindi sila nagugutom, hindi sila pinapabayaan, ang buhay ay tuloy lang, parang walang nangyayari.
Yung iba naman ho, may pananampalataya sa sariling kakayanan na from rags to riches. Ako lahat ang gumawa nito. Ako ang nag-build ng empire na to. Ako ang nagbuwis ng aking dugot pawis para lamang mabuhay ang buong pamilya ko. So, yung malakas ang pananampalataya sa sarili o yung iba naman may survivor mindset na wala ka namang maaasahan kundi ang sarili mo. So, kanino ka pa ba magtitiwala? Kundi sa sarili mo din. At yun ho ay maaaring dahil sa mga pinagdaanan o nasaksihan sa kanilang buhay. Sadly, ang iba naman ho ay wala nang pananampalataya. Dahil nawala na ng pag-asa sa paulit-ulit na sakuna, giyera, kaguluhan, na mga nangyayari sa kanilang personal na buhay at sa mundo. Kumbaga, makita lang nila Epstein files, PDD, lahat ng mga kadilimang nangyayari ngayon parang, ay, ano bang mangyayari sa mundo? May pag-asa pa ba? Parang wala na. Sadly, that's a reality for a lot of the people in the world. Lalo ho ngayon na nagtataasan pa ang bilihin, ang gasolina, daig pa ang ginto. Ang pananampalataya ay kung minsan dumidepende sa kung saan o sino ba ang nagliligtas sa ating kinalalagyan. At sa atin ho ngayon na piniling maging naririto, magsama-sama ngayong Easter Sunday, bakit nga ba tayo nananampalataya kay Jesus bilang ating tagapagligtas? Na hindi lang sa sarili, hindi lang sa gobyerno, o hindi nawawalan ng pag-asa. Bakit nga ba tayo may pananampalataya of faith in Jesus Christ? Anong pinagkaiba ni Jesus sa lahat ng maaaring magligtas sa atin ngayon? Sabi ho ng late pastor na si Timothy Keller, the essence of what makes Christianity different from every other religion and form of thought is this. Pakinggan niyo ho. Every other religion says if you want to find God, if you want to improve yourself, if you want to have higher consciousness, if you want to connect with the divine, however it is defined, you have to do something. You have to gather your strength. You have to keep the rules. You have to free your mind. Then you have to fill your mind and you have to be above average. And every other religion or human philosophy says if you want to make the world right or make yourself right, then summon all your reason and your strength and live in a certain way. Kaya nga ang daming self-help, ang daming mga podcast at mga kung anong channel na hinihikaya tayong paano natin maiaangat ang ating pamumuhay. It's not that it's wrong. It can help in its own right. But in Christianity, Christianity says the exact opposite. That's not how we start. Every other religion and philosophy says you have to do something to connect to God. But Christianity says no. Jesus Christ came to do for you what you couldn't do for yourself. Kaya nga ho, bakit ba Lord kahit anong gawin kong pagpapakabait, maldita pa rin ako, bakit nga ba kahit anong iwas ko sa tukso, ganito pa rin ako? Because we can't do it by ourselves. We need a Savior. We need someone greater than us to lead us to that. Basahin ho natin ang gospel po from the book of John. Basahin ho natin sa Tagalog. Sa Juan, Kabanata 3. Verso 16 hanggang 17. Sabi ho, sapagkat ganoong inibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya
ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sapagkat isinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang sa pamamagitan niya ay maligtas ang sanlibutan. Jesus came not to condemn us of how sinful we are, although it's true. We all have our flaws. We all have our imperfections. We all have our sins. But Jesus came to save. That's why He's named Jesus. It means the Lord saves. And He lived and lives up to His name until this day. Sabi naman ho ni Mateo sa Kabanata 1, verso 21, sabi ho, magsisilang siya ng isang lalaki at ang ipapangalan mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang sambayanan mula sa kanilang mga kasalanan. Sa lahat ho ng klase ng pagliligtas na kailangan ho natin, ito ho ang pinaka-importante. Ang pagliligtas ho sa ating kasalanan. Ang Diyos ho, nililigtas niya, hindi lang ho yung sintomas ng ating kasalanan na kumbaga, okay, naging salbahe ako, naging maldita ako, so ngayon, nadidepress ako. Ngayon, nagigilty ako. Ngayon, ang dami kong nararamdaman sa puso ko, sa isip ko. Hindi niya gagamutin o ililigtas lang yung mga sintomas o na idudulot ng kasalanan sa atin na nagbubunga ng pighati o problema, kundi nabuhay si Jesus para iligtas ang buong sangkatauhan, ang buong pagkatao natin at ang lahat ng sanlibutan. That's why today ho, in our celebration of the Resurrection Sunday, just 3 points for us. To help us remember, why is it so important to remember that Jesus died on the cross and rose again for us. And number 1, it's because we need a Savior because we are broken. And when we are broken, Jesus heals us. Jesus heals our yesterday. Lahat ng ating nagawa noon, ang ating nakagawian, nakasanayan, kamalian, lahat yan ay kaya niyang pagalingin. Sino ho ba dito ang makapagsasabing walang mali sa akin? Na, di, wala naman akong kasalanan eh. Hindi naman ako broken. Okay nga ako eh. Wala akong childhood trauma, malinis ang record ko, normal naman ako. So, I don't think I'm broken. Pero basahin ho natin ang kwento ng isang babaeng walang pangalan. And maybe we'll be able to relate more with her. Basahin ho natin sa Juan Kabanata 8, verso 4 hanggang 11. Sabi ho, sinabi nila sa kanya, Guro, ang babaeng ito ay nahuli habang nakikiapid. She's an adulterer, mistress. Verse 5, ngayon, inutos ng batas ni Moises na batuhin ang tulad niya. So, nasa batas. Ano ngayon ang masasabi mo? Sabi nila kay Jesus. Sinabi nila ito para subukin siya upang sa gayon mayroon silang gamiting laban sa kanya. Yumuko si Jesus at nagsulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. So nagsusulat-sulat si Jesus sa buhangin, ganyan. Verso 7, at habang nagpapatuloy sila sa pagtatanong sa kanya, tumayo siya at sinabi sa kanila, sino man sa inyo na walang kasalanan, siyang unang bumato sa kanya. Sige nga, kung wala ka talagang nagawang mali, sino man ang walang nagawang mali, ni minsan, kahit white lie, kahit na nakalimutan mo lang pero di ka nagsabi ng totoo. Kahit yun, kung di mo ginawa yun, sige, ikaw ang unang bumato. At muli, si Jesus siya'y yumuko at nagsulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Matapos nilang marinig ito, isa-isa silang nagsialis simula sa pinakamatanda.
Naiwang mag-isa si Jesus kasama ang babaeng nakatayo sa harap niya. Tumingala si Jesus at sinabi sa kanya, "Ginang, nasaan sila? Wala bang humusga sa iyo?" At sinabi ng babae, "Wala, Ginoo." At sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita huhusgahan. Humayo ka at huwag ka nang magkasala." This is just one of the many stories in the Bible that shows us Jesus never really came to point out to us how wrong, how sinful we are. Kaya totoo ho yung sinasabi na nobody's perfect because we're all humans. Sapagkat tayo'y tao lamang. At walang taong walang bahid ng kamalian o pagkabasag dahil tayo ay ipinanganak sa isang makasalanang mundo. Kahit nga ho bata, di ba? Mga bata, minsan magugulat ka, nananakit. Saan nila natutunan yan? Magugulat ka, may batang nagdadamot. Saan niya natutunan yan? Lahat ho tayo may pagkabasag ho. Meron hong lamat sa atin. Sabi nga ng isang kilala at respetadong pastor na si Max Lucado, "If our greatest need had been information, God would have sent us an educator. If our greatest need had been technology, God would have sent us a scientist. If our greatest need had been money, God would have sent us an economist. If our greatest need had been pleasure, God would have sent us an entertainer. But our greatest need was forgiveness. So God sent us a Savior." Ang pinakamalaki ho nating pangangailangan ay kapatawaran. Grasya ng Diyos. Roma 3, verso 23, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos." Wala naman ho talaga sa ating makakaabot sa standard ng Diyos. Because to be not broken means you have never failed anything. You have never had any flaw or fault in any way. If I may share a very short story, I'll give you a very quick summary. Ako po, personally, I grew up in a Christian household. I was educated in a Christian school. I started at least in a Christian school. But I ended up living a very colorful youth. Sobrang makulay ho ng aking buhay noong lumipat ho kami sa Maynila at ako'y nag-high school na. So natutong uminom hanggang sa umabot sa punto na kailangan ko ng alak bago makatulog, sumubok ng droga, nawala ang aking innocence before I even turned 18, and have looked for love in all shapes and sizes and places and everything else you can think of. I tried to look for it everywhere. And so that's why by the age of 26, the world may say I've been a very experienced woman in a very worldly sense. But in the eyes of God, of a very loving Father, I was a very broken woman. And how do I fix that? So, nung una ho, nagpunta ho ako sa Dubai. Naisip ko parang, pag pumunta ako sa Dubai, magbabagong buhay ako. Bago lahat. So, walang nakakakilala nung aking past. At talagang magtitino na ako dito. So, nag-join ho ako agad ng huddle or ang ating small group sa church. Sumali ako sa worship team. Naging active ako sa lahat ng events. And then, in 1 year, after 1 year lang ho, may double life na ako agad. At bigla akong medyo bumalik sa ilang mga gawain ko noong sa past life ko. Ika nga. So, long story short, nagkasira-sira ako ang mga relationship around me, my friends and everything. And ang dami hong
yung pagkabasag ko, hindi na lang sa akin pero naapektuhan na pati yung mga tao sa paligid ko. So akala ko okay na ako. Hindi naman na ako umiinom eh. Lagi nga ako nasa church eh. Pero deep inside, may sira pa din pala. Akala ko okay na. But sabi nga ho, there's an external healing and an internal healing. Baka naman naayos lang yung sa labas, pero sa loob, hindi pa talaga ayos. Hindi pa talaga naghihilom ng tuluyan. Kasi ho, sa loob natin, meron ho tayong sugat na tinatawag na shame or kahihiyan. Sa lahat ho ng ating nagawang mali o kasalanan, there is shame or kahihiyan. Sa tuwing naiisip natin na, naku, pinanganak na akong ganito, wala na akong magagawa sa ugali ko. Kapag naiisip natin na, nakasanayan ko na yung makasalan ng buhay, ito na yun. This is me. Or maybe we're thinking, wala na akong pag-asa kasi ganito na ako eh. Wala nung makakabago sa akin. Maaari hong may mga ganun ho tayong pag-iisip. Kasi yung shame, kinain na yung ating puso't isipan. Eh. Parang wala na, ito ka na lang. And for someone like me who tried to even change everything, baguhin ang lugar, ang bansa, ang kultura, nagbago trabaho, bago mga tao, bago kalakaran, bago lahat. Pero kahit anong pagbabago ng lahat sa paligid ko, dumating ako sa puntong may mali pa rin. Parang may kulang pa rin. At sabi nga ho ni Pastor Peace, the deeper problem is the reason why we experience this brokenness in anything, kahit ano pa yan, it's because the greatest thing that has been broken is our relationship with God. Sa lahat ho ng nasira, ang pinakamalala at ang pinakamatindi doon ay yung nasira nating relasyon sa Diyos. At sa pagkasira ng ating relasyon sa Diyos, doon ho pumapasok yung kahihiyan natin na mas gugustuhin pa nating tumakbo palayo sa Diyos kaysa lumapit sa Kanya. Naalala niyo ho, Genesis. Ang fall of man, when sin entered the world, ho, ano ho ang una nilang ginawa? Nagtago. Hinanap sila ng Diyos, nasaan kayo? Nasaan ka, Adan? Pero dahil punong-puno ho sila ng kahihiyan, pinili nilang magtago at i-isolate ang sarili nila from the Lord. And honestly, when we hide and isolate ourselves, each and every day leaves us broken a little more. Tapos, idadaan natin sa doom scrolling, bed rotting, o kaya binge watching kasi kung ano-ano lang yung para lang maibsan yung pait ng ating buhay, ng ating pagkatao. And don't get me wrong, I do love my own dose of K-dramas and movies and whatnot, but I also know that there's a difference between seeking entertainment and seeking an escape from who I am, from what I think, the thoughts, the feelings that come in when I'm alone with myself. And I know it's the latter when I feel down and sad when I don't have my dopamine boosters, such as the media that I consume. The good news is we were not meant to live defeated by our shame. Hindi ho yun ang buhay na inilaan ng Diyos para sa atin. Dumating si Jesus not to expose our shame to the world and condemn us, but to redeem us from it. Na makalaya tayo sa kahihiyan na to. Kaya nga ba, ang tawag natin sa kwento ng buhay ng Diyos ay gospel or good news. This word in Greek, as it was originally written, is euangelion or evangelion, meaning from the words meaning well or good, and angelos or angel or messenger, where we get the word message. Properly, it means good message. This is the good message we need. Na kahit ano pang nagawa mo, kahit ano pang kinahinatnan mo,
Lahat ng iyan baliwala sa Panginoon. Kaya simula sa Old Testament up to the New Testament, this is what the message of God has been all about. Sabi nga ho ng propeta na si Isaiah, in Isaiah chapter 53 verse 5, sabi ho, ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. All of us have our own wounds. Whether people have hurt us in the past, that has brewed anger, bitterness, pain in us. Maybe some of us have regrets. Some of us, maaaring hong mga sakit dahil sa mga nagawa ho natin na hindi na natin maibalik. But imagine all of these wounds can be healed by a man who chose to give his life so we can live our lives. Kaya ho, sa totoo lang, the good news is, you are never beyond hope. Hindi totoong wala kang pag-asa. You are never too far gone kahit ano pang narating mo nagawa mong mali sa buhay. You are never too broken to be saved. Wala hong imposible sa Panginoon. Timothy Keller again says, the gospel is this: we are more sinful and flawed in ourselves than we ever dared believe, yet at the same time, more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dared hope. Kung sa araw-araw ho may bumubulong pa rin sa atin na, di wala ka ng pag-asa. Hanggang diyan ka na lang. It only means we need to hear more of this good news from Jesus Christ. We need to hear His good news more. To counter all the dark voices that's been stopping us from living the life that Christ wanted us to live. And so I'll end in this point with Romans chapter 5 verse 8. Sabi ho, subalit ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Wala ho siyang hininging kapalit, wala ho siyang binigay na requirements na gawin mo to, dapat ganito ka, dapat ito. Hindi eh. Kinatagpo niya ho tayo habang tayo'y basag, habang tayo'y marami pa ring kamalian, habang tayo'y lugmok. At siya'y nabuhay para bigyan tayo ng pag-asa. Our second point for today is that we need a Savior because we are lost. Jesus walks with us in the present. So, maaari hong yung iba sa atin, naunawaan na natin yung ating pagkabasag sa buhay na ito. At maaaring yung iba ay naliligaw pa rin. Tulad ko na akala ko okay na ako, pero naligaw pa rin ako. Jesus walks with us in the present. Isang magandang halimbawa ho dito ay si Pedro. Isa sa pinakamalapit na disipulo kay Jesus. Kung maalala ho natin. At kahit ho na siya ay ang isa sa pinakamalapit at pinagkakatiwalaan ni Jesus. If we remember, kasama ho siya sa Garden of Gethsemane noong the night before ho arestuhin si Jesus. At talagang nananalangin siya at nananalangin. Isa ho si Pedro dun sa 3. So, ganun siya kamalapit sa Diyos. Pero isa rin ho siya sa pinakamalupit na nagtraidor sa Panginoon. Basahin ho natin sa Lucas 22, verso 31 hanggang 34. Simon, Simon, makinig ka, sabi ni Jesus. Hiningi ni Satanas na ligligin kayo gaya ng sa trigo. Ngunit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na,
dapat mong palakasin ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong sumama sa inyo hanggang sa bilangguan o sa kamatayan. Ngunit sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, Pedro, sa araw na to, bago pa tumilaok ang tandang, 3 ulit mo na akong naipagkaila. Imagine. Si Pedro, di! I will die for you. Sama ako sa iyo, Lord, kahit saan ka pa nila dalhin. Ano pa mangyari sa iyo? Doon ako. Pero ang Lord, hindi. Actually, i-deny mo nga ako eh. Ikakaila mo ako 3 beses pa nga eh. Si Pedro, akala niya kasi, syempre naisip niya, kilala ko sarili ko eh. Loyal ako. Binibigay ko lahat para sa Diyos. Ultimo nga, oras ko para sa asawa ko, minsan nabibigay ko pa sa kanya. Pag may kailangan kaming gawin, lahat. So, talagang medyo malakas ang bilib sa sarili ni Pedro. Ano ho? Pero, sa kalaunan ho ng istorya, malalaman ho natin kung di pa ho natin alam na nangyari ho ang sinabi ni Jesus. Peter denied Jesus not once, not twice, but 3 times. And the rooster crows. And in that moment ho, hindi na lang ho nabasag si Pedro eh. Parang nawala na ho siya sa sarili niya. Kasi teka lang. Kakasabi lang ni Jesus, ito na. Kilala ko pa ba talaga sarili ko? Ako pa ba talaga to? So syempre ho, ang hirap ho nun kasi syempre, nagigilty siya, tapos parang litong-lito siya kung anong nangyari, paano niya nagawa yun. At syempre, hiyang-hiya siya sa Panginoon. And maybe for some of us, maybe we are at this point in our lives na akala ko okay na ako eh. Akala ko hindi ako madadapa ng ganito. Akala ko hindi ako maliligaw ng ganun. Ang lakas ko sa Lord eh. Grabe, araw-araw nga ako nagbabasa ng Bible eh. Araw-araw nga ako sa church. Lahat binibigay ko sa Lord. Pero bakit nagkakamali pa rin ako? Bakit ko nagagawa to? Ba't ko naiisip to? Honestly, I think all of us will come at a point where we don't recognize ourselves. We're discovering new weaknesses that we never thought we had. And I honestly go through it too. And when we go through that, what we do when we're lost is one of 2 things. Either one, we run from God. Kasi parang, teka lang, totoo pa ba lahat ng binasa ko? Totoo pa ba lahat ng pinaniwalaan ko kung ganito rin lang naman ako? Kung ganito nangyayari sa akin? Or do we disqualify ourselves from God? Parang, Lord, magsa-step down na muna ako kasi parang wala naman talaga akong hindi talaga totoo yung mga sinabi ko kasi ba't ko nagawa yun? Bakit ako nagkaganto? Hindi na muna ako mag-church, Lord, kasi parang hindi ako worthy para humarap sa inyo. So we have a lot of those thoughts. At si Pedro si Simon, parang ganun din yung nangyari sa kanya. Parang namatay si Jesus. Bago siya namatay, ang huli ko pang ginawa, pinagkaila ko pa siya ng 3 beses. Parang saan na lang ako mapupunta? So ang ginawa niya, bumalik sa pangingisda. Balik na lang ako sa dati kong buhay. Ito lang yung alam ko eh. At ito nga ho ang nangyari sa Juan 21, verso 3 hanggang 7. Sinabi ni Simon Pedro sa kanila, mangingisda ako. Sasamahan ka namin, sabi nila. Umalis sila at sumakay ng bangka. Subalit ng gabing iyon, wala silang nahuli. Pagsapit ng bukang liwayway, tumayo si Jesus sa tabing lawa. Ngunit hindi alam ng mga alagad na siya ay si Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanila, mga anak, may nahuli ba kayong isda? At sumagot sila, wala. Sinabi niya sa kanila, ihagis ninyo ang lambat sa gawing kanan at makahuhuli kayo.
Kaya inihagis nga nila ito at halos hindi na nila mahila ang lambat dahil sa dami ng huli. At sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, siya ang Panginoon. At nang marinig ni Pedro na iyon ay ang Panginoon, nagdamit siya dahil siya'y hubad at tumalon siya sa lawa. Kita ho natin. Si Pedro, he tried na talagang, okay na, dito na lang ako, balik na lang ako sa dati kong buhay. Pero ang Diyos pa ho ang lumapit. At di man na-recognize agad ni Peter na si Jesus pala yun. Eh yung kasama niya, yung isang disciple, siya nakita niya, that's the Lord. And right away, Peter was able to run back or swim back to Christ. And honestly, again, even before Peter failed, Jesus already knew what will happen. Alam naman tayo na, kilala tayo ng Diyos. Kilala niya yung mga kahinaan natin at yung kalakasan natin. Alam niya kung anong makakadali sa atin. Alam niya kung saan tayo matitisod. Pero handa siya sa bawat pangyayari. And sa lahat ho ng ito, hindi siya natitigil sa pagdarasal para sa atin. Napaka-importante ho nun. Sinabi niya kay Pedro na idinalangin kita na hindi manghina ang iyong pananampalataya. And the Lord does that until now for us. He intercedes for us even more now that He's at the right hand of God the Father in heaven. For Jesus, even when He sees our flaws, our sins, our shortcomings, but He also sees the future that we have in Christ. And that's what Jesus believed and just really tried to show Peter. Yeah, He was reminding him na pag ikaw ay bumalik, hindi niya sinabing kung ikaw ay makakabalik. Ang sabi ng Panginoon, pag ikaw ay bumalik, alam niya na babalik ka rin. Anak, babalik ka sa akin. Pagkabalik mo, palakasin mo rin ang iyong mga kapatid. Kasi lahat tayo ay daraan sa pagkakataon o sa sa punto ng buhay na tayo ay manghihina na hindi na natin kilala ang ating mga sarili. At sa kwentong ito ng ating buhay, paano ba natin malalaman na totoo ang Diyos na sinasamahan niya talaga tayo? Halimbawa na lamang ho, isipin natin si Maria Clara sa Noli Me Tangere. Paano niya malalamang totoo si Jose Rizal na nagsulat ng buong nobela? Hindi niya ho malalaman unless isulat ho ni Jose Rizal ang sarili niya sa kwento at magpakilala siya kay Maria Clara. Pero hindi naman ho nangyari yun. But sa atin ho, yun ang ginawa ng Diyos. Literal na sinulat niya ang kanyang sarili at nagkatawang tao siya para ipakita sa atin ang pagmamahal niya at ang pag-asa na dala niya para sa ating lahat. Unang Juan, Kabanata 2, verso 1 hanggang 2. Sabi ho, mahal kong mga anak, isinusulat ko ang mga ito sa inyo upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, mayroon tayong tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Hesukristo na matuwid. Siya ang inialay bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi maging ng buong sanlibutan. Isinulat ng Diyos at isinagawa niya ang lahat ng kanyang iplinano at ipinangako. At hindi ho natapos doon. Ito ang dahilan bakit namumukod tangi si Jesus sa lahat. Hindi siya isang Diyos na hindi natin nakikilala o makikilala o hindi natin maabot. Ang totoo pa niyan ay siya ang umabot sa atin. Kasi kung pipilitin natin talagang abutin lang ang Diyos, imposible. Nagkatawang tao siya, nabuhay siya rito sa lupa,
at namatay para bayaran ang mga kasalanang hindi natin kayang tumbasan kailanman. Para hindi tayo mahadlangan ng ating pagkabigo, ng pagkabasag ng ating pagkakasala. All our sins in the past, in our present, and even in the future are all paid for. That's only Jesus Christ. And He has receipts. Kung gusto natin ng katibayan, ng resibo, kaya nga ho naririto ang libro mula kay Lucas, mula kay Mateo, mula kay Juan, mula kay Mark. Lahat ho sila, they've written the gospel to show us what they've witnessed themselves, to show us what has happened. If Jesus walked with them, He will walk with us in our weakness, in our confusion, in our wandering, in our failure, and even when we fall, Jesus will not walk away from us. In fact, He made sure na when Jesus leaves this earth physically, He sent someone in His stead. Basahin ho natin ang Juan 16, verso 13 hanggang 14. Kapag dumating siya, ang Espiritu ng katotohanan, gagabayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Sapagkat hindi mula sa sarili ang kanyang sasabihin, kundi kung ano ang naririnig niya at ipapahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating. Luluwalhatiin niya ako, sapagkat tatanggapin niya kung ano ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. We have the Holy Spirit as we have accepted Jesus Christ. As we accept the good news, the fact that He died for our sins and He rose again so that we may live. And now we have the Holy Spirit with us, the Spirit of truth. In 2 Corinthians chapter 1, sabi ho, verses 21 to 22, at ang nagpapatatag sa amin, sabi ho ni Pablo, at sa inyo, kay Kristo ay ang Diyos. Hinirang niya kami, tinatakan at ibinigay ang Espiritu sa aming mga puso bilang katibayan. The Holy Spirit is the proof that you are redeemed. And it's the Holy Spirit who helps us so we can walk step by step with Jesus Christ. Hindi man ho natin naiintindihan lahat. Hindi man ho natin alam agad lahat ng bagay. But we can be guided as we try to keep in step with the Holy Spirit in us. Sabi nga ho ng isang komentaryo, the entire creation has a destiny planned by God and longs to be fulfilled much as believers do. Our salvation has begun. We have the Holy Spirit as a down payment, but it will not be consummated until the resurrection or the full realization of adoption in Christ. Inevitably, therefore, the Christian life involves patient waiting in hope. Wala pa ho tayo sa bagong buhay sa buhay na walang hanggan. Andito pa rin ho tayo sa lupa. But we have that hope that we will live in eternity, in the glory of the Lord. Hindi man pa ho tayo perpekto dito sa lupa. But there is that life that we can look forward to after this. Do we have something to look forward to after this life on earth? And if you believe in Jesus Christ who rose again, then the answer is yes, we have hope. In 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 14, paalala ho ni Pablo, hindi namin nais, mga kapatid, na kayo'y manatiling walang alam tungkol sa mga namayapa upang huwag kayong maghinagpis tulad ng ibang walang pag-asa. Kasi sa mundo, simula noon,
Sa kanila, sa mga taga-Thessalonica, hanggang ngayon sa atin, marami pa rin walang pag-asa. Nawawalan ng pag-asa, nauubusan ng pag-asa. At ayaw ho nating manatili tayong walang kamalay-malay sa magandang balitang ito. Verso 14, sumasampalataya tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya naniniwala rin tayong bubuhayin ng Diyos na kasama ni Jesus ang lahat ng namatay na nananalig sa Kanya. That is our hope. That's why Easter, Resurrection Sunday, is so important for us. Because this is where our hope lies. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, ay ang pagkabuhay din ng ating pag-asa. That there's more to life than this. There's more to life than wars. There's more to life than pain and suffering. Napakaraming kapatiran ang nawawalan ng pag-asa sa panahon na ito. And for us, we just really want to share that hope. Imagine living your life daily, having no hope. Paano na lamang yung mga nasa dilim? Kailangan nila ng mabuting balita, ng magandang balita, na sa buhay na ito, nagawa na ni Jesus lahat. Lahat ng ating kasalanan at pagkukulang, nabayaran niya na siya ang naging kasapatan sa lahat ng ito. Upang tayo'y mamuhay ng masagana sa Panginoon. Kaya nga ho, in our 3 points, as we go to our last point, we need a Savior because we are broken. And so Jesus heals our yesterday. Yung akala natin wala tayong pag-asa, hindi meron. Ang Diyos na magbibigay sa iyo ng bagong buhay, kaya kanyang pagalingin. At pinag-iigting niya ang ating pananampalataya sa patuloy na pagdarasal ni Jesus at ng banal na Espiritu. We need a Savior because we are broken. And so Jesus heals our yesterday. Hindi totoong wala tayong pag-asa sapagkat kaya tayong gawing bago ni Jesus. At pinag-iigting niya ang ating pananampalataya sa patuloy na pagdarasal ni Jesus at ng banal na Espiritu habang tayo'y sinasamahan sa ating bawat hakbang sa kasalukuyan. We are not perfect yet, not yet. But the Holy Spirit has been given to us so that we may be guided. Because we need a Savior. Number 2, because we are lost and we get lost again and again in this world. But Jesus walks with us in our present. And lastly, tayo'y patuloy hong umaasa sa ating muling pagkabuhay tulad ni Kristo na siyang mistulang daan, siyang katotohanan at buhay para sa atin. And number 3, we need a Savior because we are hopeless. And so Jesus secures us forever. Sabi nga ho ng isang komentaryo, hope is not an expectation of something that might or might not happen. It is certain. Yung ating hong pag-asa o pananampalataya sa Panginoon, di man natin nakikita pa ang hangganan ng lahat ng ito. We are certain. Alam natin, tiyak, sigurado ho tayo. Kasi nabuhay si Jesus eh. So ibig sabihin, lahat ng sinabi niya, lahat ng pangako niya, magkakatotoo din. So we celebrate the resurrection of Jesus because it is a reminder of that living hope. Ang pag-asa ho natin ay buhay, hindi ho patay.
buhay tulad ni Kristo. Unang Pedro, Kabanata 1, verso 3. Sabi ho, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng kanyang dakilang kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa kamatayan. That's why we can live life to the fullest. Because we know that death here on earth isn't the end. We know there's more to life than this. There's so much more to look forward to beyond this life that we live now. And si Pedro ho, nasasabi niya ho ito. Siya ho nagsabi niyan, sa kabila ng kanyang mga nagawa, sa kanyang pagkaila kay Jesus, dahil sa patutuo ng Panginoon sa kanyang buhay. At makikita ho natin yan sa Lucas 24, verso 33 hanggang 34. Sabi ho, nang oras ding yun ay bumalik sila sa Jerusalem. Natagpuan nila na nagtitipon doon ang 11 at ang iba pa nilang kasamahan. Sabi nila, totoo ngang nabuhay muli ang Panginoon at nagpakita kay Simon. Look at this. All the 11 who were left, all the 11 disciples who were left, andun po sila, pero ang mga tao ho, when they were proclaiming this, they singled out Peter's name. Totoo nga, nagpakita ang Diyos kay Simon. Kasi may mga witness ho na ikinaila niya ang Diyos. And yet, pinili ng Panginoong magpakita pa rin sa kanya. Kaya maaaring nag-umpisa man na talagang nayanig si Pedro, nagawa niyang, yun na nga, ikaila, i-deny si Jesus, and then bumalik siya sa dati niyang buhay na para bang walang nangyari. Nangyari man ang lahat ng yun, eventually, the Lord still chose to show Himself to Peter. And sabi nga ho, the fact that the Lord appeared specifically to Simon was the proof. Ito ho ang katibayan na kailangan ng mga disipulo at lahat ng sumusunod kay Kristo para maikumpirma na totoo lahat ng sinabi ng Diyos. At totoo na nabuhay siyang muli. The exclamation in verse 34 saying, "It is true!" exclamation point suggests that Peter's eyewitness testimony carried the most weight for the group assembled in Jerusalem. And that's why after this, nagpatuloy na ho si Pedro sa kanyang panawagan, sa kanyang pagsunod sa buhay na inilaan ng Diyos para sa kanya. At para bang nagkaroon sila ng bagong apoy, literally and figuratively. If we read in the book of Acts, they have this fire-looking symbol, but was very visible, showing that the Holy Spirit was upon them. And then when the first church of the followers of Christ was starting, it was actually Peter, si Pedro ho, ang unang nagbigay ng mensahe that led to 3,000 souls receiving the good news that day. Imagine ho, dahil sa patotoo ng Panginoon kay Pedro, siya'y nagkaroon ng bagong apoy. At yung kanyang bagong buhay ngayon, talaga naman na para maikumbinsi mo 3,000 tao na tanggapin ang mabuti at magandang balita na si Jesus ay namatay para sa iyo at nabuhay muli para tayo'y makahayot, mamuhay sa buhay na ito. 3,000 people accepted that fact, that truth. At maging si Pablo na hindi naman ho siya kasama sa original na 11 at hindi rin siya kasama dun sa 3,000 ho na yun at that time. At sa totoo lang, around that time, siya pa nga ang isa, si Pablo, ang isa sa mga kasamang pumatay sa unang martir ng simbahan na si Esteban or Stephen. Si Pablo, nagkaroon din siya ng sarili niyang
encounter with the Lord. Nagpakita ang Jesus sa kanya, kahit hindi naman siya part ng original. And when the Lord, Jesus, revealed himself before Saul at the time, hindi pa siya Paul, nagbago ang lahat sa buhay ni Pablo. At dahil dito, lubos ang paggalang din ni Pablo sa patotoo kay Pedro na nagpakita ang Diyos sa kanya. At kung nagpakita ang Diyos kay Pedro, totoo, naniniwala siyang buong buo. Kasi nagpakita rin sa kanya ang Panginoon. Kaya sabi ni Pablo sa unang Korinto 15, verso 3 hanggang 5, sabi, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pangunahin sa lahat ang akin din namang tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Isa na siya sa mga nagpapatotoo, sa nagbibigay ng magandang balita. Ayon sa kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay pagsapit ng 3 araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro, here we go, we see it. He singled him out. At siya'y nagpakita kay Pedro at pagkatapos ay sa 12. Paul respected the fact that Jesus revealed himself in the flesh. Because they did not only see Jesus, they were able to touch him. They were able to eat with him at this time. So before we end, ang tanong ho sa atin, saan nga ba nakaangkla ang ating pag-asa sa buhay? Kasi ito na ho lahat ng resibo, pinapakita na ho sa atin lahat ng nangyari. Ang pag-asa ho ba natin ay naroroon pa rin sa ating kakayanan na umasenso sa buhay? Ang ating pag-asa ba'y nakaangkla sa galing ng gobyernong nakapaligid sa atin? Ang ating pag-asa ay nasa kapalaran ba na di rin naman natin talaga naiintindihan? O wala na? YOLO, you only live once, so gawin ko na lahat. Kasi wala namang saysay ang lahat. Pag namatay ako, yun na. Where is our hope anchored at this time? And I hope that before we end, we'll be able to find our faith, if not strengthened, in the good news of Jesus Christ. That no matter what happens in the world now or in our lives, economy going up and down, wars here and left and right, whatever happens now, we have hope in the life that we'll have in eternity. Meron tayong buhay na inaasahan sa walang hanggan dahil kay Jesus, na siyang namatay at nabuhay muli para sa ating kapakanan. So allow me to end with 2 Corinthians chapter 4, verses 13 to 15. Ngunit dahil taglay namin ang gayon ding espiritu ng pananampalataya, ayon sa nasusulat, sumampalataya ako, kaya't ako'y nagsasalita. And that is true for us here, the pastors here in Pinnacle Village. We speak because we have faith. Sumasampalataya rin kami, kaya't kami ay nagsasalita. Sapagkat alam namin na ang bumuhay sa Panginoong Jesus ay siya ring bubuhay sa amin na kasama ni Jesus at dadalhin kaming kasama ninyo sa kanyang harapan. Ang lahat ng mga ito ay para sa inyo upang ang biyayang nakararating sa mas marami pang tao ay lalong magparami ng pagpapasalamat tungo sa ikaluluwalhati ng Diyos. May the good news not end here today. May the good news be carried in our hearts, in our lives, and that hope lives through us wherever we go today. So before we end, if I may invite us to respond to the message with this song.
Because you were forsaken and I'm accepted, you were condemned and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. And I'm forgiven because you were forsaken and I'm accepted, you were condemned and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Let's declare this out. You are my King. You are my King. You are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. You are my King. You are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my
Manalangin ho tayo. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat. Ngayon sa araw ng pag-aalala namin ng inyong pagkabuhay. Salamat po ko sapagkat wala akong aksidente sa inyo. Dinala niya ho kami rito upang makinig, upang maalala, upang malaman ang magandang balita na hatid ng buhay ni Jesus sa amin. Panginoon, Ama, kilala mo po kami ang bawat isa na naririto. Bawat isa hong nakikinig sa kanilang mga bahay o trabaho o saan man ho sila naroroon, nalalaman niyo ho ang bawat pagkabasag, ang bawat pighati, ang bawat sakit, ang bawat dalahin ho ng bawat isang anak ninyo na naririto. Lord, you know us, the real us, even the version of us that not anyone in this world knows. And Father, you are calling us today, whether for the first time or to answer your call again and again and again. Jesus, thank you. Thank you for this chance at life. Thank you for the hope that you're bringing before us today. And if you feel that the Lord is talking to you at this time, pray this with me. Lord Jesus, I am sorry for all the things I have done. You know my sins, you know my flaws. And I could never pay for them, but you already did. Thank you for the blood that you have shed for me, that I may be welcome in the presence of the Father today. So Jesus, here I say thank you, and I welcome you, and I accept you in my life today. For you are my Savior, the Savior who heals me from my brokenness, who will walk with me for the rest of my days, and who has secured the future that I have in eternity. Thank you, Jesus. Thank you, Father. And thank you for the Holy Spirit. At sa panahon ho na ito, sa atin hong pagpapasalamat sa Panginoon, tayo ho ay sa ating pag-aalay ng ating mga tithes and love offerings. Lord, we give it to you with gratitude. We give it to you, Lord, because we know all of this has come from you. Salamat po, Panginoon naming Ama. Salamat po sa napakagandang araw na ito. Salamat po sa buong linggo na inyo pong inihahandog po sa amin. Father, we wanna move forward here in our next chapter of our lives with hope and courage and joy that can only be found in Christ. May the peace of God rule in our hearts today and forevermore. We thank you and we love you. And this is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen.